Ayos na lang siya mismo dahil wala silang pakialam kung sino ang nabibisala. Kung saan kumikita, di nila ibalik sana. Kaya parang nagtubig na sa pagkakagapos. Kaya ang panahon para sa akin ang kumabot. Sasama ng supilit kita doon na walang tumak. Pinatigil tayo ng ibang tayo natin mahiro. Artista ng bayan! Ngayon ay lumalaban! Nakakalitigil! Maniningil ang maralita walang bagong Pilipinas sa ilalim ni Marcos Jr. Kanina mga kasama narinig natin ang talumpati ng mga manggagawa, migrante, chopper, government employees. Ngayon naman, lumalala ang tuloy-tuloy ang krisis. Walang access sa serbisyong panlipunan ng mamamayang Pilipino. Nananatiling dapa ang agrikultura at pangingisda sa ating bansa. Kaya naman tinatawagan natin ngayon ang kanilang mga kinatawan. Nandito si Nurse Alina Andamo, ang Secretary General ng Filipino Nurses United, at si Ronel Arampulo, ang Vice Chairperson ng Pamalakaya. Ang pagmamingin ng pagbati ko sa lahat mula sa sektor ng kalusugan. Ang kalusugan po ay isa sa mga pinupulong ng Pangulong BBM sa mga panahon. Lalo na ngayon, sa panahon ng pagkatapos ng bagyo at baha, marami ang magkakasakit dahil lumusong sa baha. Sa palagay pa natin, may maasahan tayong libreng serbisyo, libreng gamot sa pamahalaan. Wala! At baka tayo pa ang sisihin na tayo ay lumusong sa baha. Sa totoo lang po hanggang ngayon, 5 sa 10 kababayan nating namamatay ay hindi man lang nakatikim ng anumang medical na atensyon. Nakakagalit na po na ang kalusugan ay ginagamit lamang ni BBM at ng kahit ng mga nakaraang rehimen upang manlindang, mambutong o magpapano na kunwari merong serbisyo sa mamamayang Pilipino sa gitna ng pagpapahirap nila, sa gitna ng krisis ng kahirapan at kagutuman. Kriminal na ang pagpapabaya ng pamahalaan sa usapin ng kalusugan ng sambayanang Pilipino. Sisiguruhin ng Pangulo na ipapatupad ang mga imperialistang patakaran o imposisyon para masiguro lamang ang malaking kita, malaking tubo ng mga nakaupo sa gobyerno. Pero ang masa Pilipino ay walang natatanggap na serbisyo. Kasama dito ang budget cut sa ating mga public hospital, kaya walang matigong serbisyong pampubliko tayong nararanasan. Kasama dito ang patuloy na paniningil sa mga ospital na pampubliko dahil meron tayong palalang privatization at PPP projects sa kalusugan at iba pang serbisyong panlipunan. Naputol din
sa UHC o PhilHealth. Hindi pa natin nalilimutan na inagawan tayo ng gobyerno ng bilyong-bilyong piso. 89.9 billion na excess fund daw ng PhilHealth. Ang 74 billion daw na dapat ay subsidy sa PhilHealth para sa kalusugan. Inagaw pa ng gobyerno, itis na sa akin pa. Nasaan ang pera ng tao bayan? Hindi ba rin kaya ang masang Pilipino mataga naman ang bulsa ng mga nakaupo sa gobyerno? Na gusto pa nila na makita na lumabas ang mga health workers, ang mga nurses ng bansa at tuon ang trabaho kaysa alagaan ng mga health workers. Ang mga health workers ay lalong nahihirapan sa sobrang understaffing, napakababang sahod at naganap na kontraktualisasyon. Kaya mga kasama, tayo ay magkaisa upang ikiit natin ang karapatan sa kalusugan ng mamamayan. Tama na ang pagubudol. Singilin natin sa Marcos, sa hungkat at bulok na public healthcare system. Igiit natin ang karapatan sa kalusugan. Igiit natin na magkaroon ng 5% sa GDP o 1.3 trillion pesos para sa national public healthcare. Siguruhin nito na meron tayong libreng serbisyo pangkalusugan, kompleto at legalidad sa lahat ng pagpublikong ospital. Isigaw natin! Kalusugan! Karapatan ng mamamayan! Ipaglaban! Serbisyo sa tao! Huwag gawing negosyo! Isang maalam na pagbati ang pinapaabot ng mga mangisda at mga magsasaka sa ilalim ng pamalakaya at sa magdubungin ng Pilipinas. Ngayon ay ika-4 na SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Inaasahan natin na muli na namang maghahabi ng mga salita, bibitangin ng taong bayan, ibibida ang kanyang mabubuting nagawa, lalo sa piling ng agrikultura sa mga magsasaka at mga mangisda. Naniniwala ko malayo dito, walang iba na nakakaalam na tunay na kalagayan ng mamamayang Pilipino kundi mismong tayong mga mamamayan dahil tayo ang nakalapat sa lupa. Wala siyang karapatan na ibida ang ating kalagayan, lalo pa at siya ay malayo sa ating mga kababayan. Lalo ngayon, nadoon siya sa ibang bansa. Ang Pangulong Bongbong Marcos sa loob ng 4 na taon ay malinaw na peste sa mga magsasaka, pirata sa ating pangisdaan. Lagi-lagi, pinapanawagan ng mga magsasaka